Assalamualaikum. Parang di ba o talagang namamalat ka rin? Mas mayan kung uupo ako kasi nasa baba na nga kayo. I miss you too, bro. Kumusta na yung mga brother? Alhamdulillah. Mayroon tayong panahon na bisita tayo ng mga kabayan, tatlong Kristiyano dyan. Ano lang kayo bro, cool lang kayo. Talagang ganito yung tapatiran sa Islam. Yung mga hindi pa nagtipla, para mapanatan kayo. Mayroon tayo doon. Kasi mahiya total, hindi naman namin alam na nahiya kayo. Oo, sikreto yun. Yun talaga. Jazakallah Ustaz Ismail. Nagkaroon ako ng pagkakataon para magsalita sa inyong harapan. Inshallah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. ثم أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauupo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang mahabagi, pinakamawain, siya ang nagmamayari sa araw ng paghukom, na siyang lumikha ng kamatayan at ng buhay upang tayo ay masubukan kung sino sa atin ang may pinakainan namin gawa. Ang pagpugay at ang pagbati ng kapayapaan ay mapasakay ng kita sa lugar alayhi wasalam, mapasakay ng pamilya sa kanilang mga kasama at sa mga taong pamataan sa mga pinanalas sa musunod sa mga iniwanan sa ating naman sa lahat. Ang isang may share sa inyo, ay hinggil sa apat na bagay saan narinig nyo na ang mga bagay na ito. Paalala ko lamang ulit. Binabati ko ang bawat isa sa inyo sa ating sa mga buhay at hanggang pagkakataon na sa nagawang mas lalo na yung mga first time ay parang na nag-touch kasi palit sa yung obligado sa iyo yung unang mas yung ipagpasok ang palit ka sa mga kami. Inshallah, katulad ng sabi ni Ustad ngayon tayo na maulit, manatilihin nyo ang pag-ugnayan sa mga Islamic Central, hindi lang sa Roda, inshallah, para makasama tayo. Malakas kasi doon nila. Yung ating pinuntahan para sa mga tatlo nating kababayan kasi kami, itong ating kapatid na Muslim, alam na nila yung Hajj. Alam na nila kung ano yung pinunta natin nito, yung tawag natin, pag-reunion natin yung Hajj reunion. Pero para sa kalangan ng tatlo nating kababayan na Kristiyano pa, ay yung aming pagpunta doon sa sagradong lugar ay hindi lamang basta gawain ito ng isang Muslim, kundi ito ay obligado sa isang may kakayanang Muslim. Hindi ito sa pilitan, may aral dito. Sinasabi ko lang ito para sa inyong kaalaman. Kung saan nabanggit din ito sa Biblia sa Psalm 84:6. Through the valley of Bakkah, sabi niya, Bakkah binanggit doon sa Biblia. At sa Quran mismo sabi niya, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Katunayan, tunay natin na ang unang itinatawag na bahay-sambahan para sa sangkatawan ay nasa Bakkah. Sabi niya, mabiyayang lugar, ito ay gabay ng sangkatauhan. Mga Muslim ngayon ang nagsasagawa
pumupunta sa lugar na ito minsan sa kanyang tanang buhay. Ito ay isa naman sa mga palatandaan kung saan ang Islam ay tamang reliyon, mga kapatid, mga kababayan, na Kristiyano pa. Ito ay kung saan, nung kami rin naman ay, pasensya na labas pa sa topic yung aking sinasabi. Sinasamantala ko lamang kasi short talk sabi ng Ustad, para makasid tayo sa oras na nahulog ba natin. Hindi maganda, no? Isasabay na natin. Sigatin kong makapag-share para sa kapatiran at para sa Kristiyano. Sana habang na-share ako, makapag-isip sila at mag-Muslim at matapos nga. Ating talaga yun siya. So, pupunta tayo sa ating pagiging paksa. Yung apat na ito na mga bagay, narinig nyo na ito eh. Una rito ay yung kaalaman. Pangalawa yung gawa. Pangatlo yung pamamahagi ito. Pang-apat yung pagtitiis. Al-ilm, al-amal, al-da'wa, at saka as-sabar. Unang-una na mahalaga sa isang tao, sa isang Muslim na malaman niya kung sino yung kanyang tagapaglikha. Kasi hiningit sa kaalaman ng lahat, maliban sa mga Muslim, alam na nila yung ano bang dahilan kung bakit ka nilikha? Nandito pala ako para mamuhay, minsan mamatay. Mag-asawa, masaya, maligaya, malungkot, sikat, tapos tigog ka na, okay lang ba yun? Pero alhamdulillah, sa Islam, ito ay itinuturo sa isang Muslim na kailangan kilalanin mo kung sino yung lumikha sa iyo. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walilmu'minina walmu'minat. Alamin mo na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sa sambahin maliban si Allah yun. At humingi ka ng mga kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. Mga mababae o lalaki mo mananampalataya. So, napakainam ng aral na ito. Ito ang higit sa lahat sa kaalaman makamunduman sa kabilang buhay. Hindi lang dito sa mundo, nakaalaman kung didala-dala mo hanggang sa kabilang buhay. Kung nanghihirap hanggang sa mundo lang kung tumingala ka na ng damuhan ang ba. So, ang kaalaman dito hindi sa ating Panginoon. Ito sa ating religion. Ang nakasalalay dito ay ating kaligtasan. Sa mga naniniwala mayroong buhay na kabila ko maging paraiso man yun ng impyerno, magpakailang hanggang nabuhay yun. So kung anong pipiliin natin, syempre walang namimili o walang bumabay, walang pumipili na doon siya sa impyerno. Gusto natin at sa paraiso. So unang-una, ito ang susig. Kilalanin natin kung sino ang lumikha sa atin at pakilala ko sa ating kababayan. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Quran, Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Katotohanan ang siya walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. Ako si Allah, walang ibang innani ana Allahu la ilaha illa ana. Katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos kundi ako. Sambahan ninyo at itayo ang madalas na pagdarasal upang pag-aalala sa atin. Sino ba madalas nagdarasal o nagsasala? Sa Muslim nito ang ito matatay ko. Pangalawa, ito yung gawain. Nalaman mo kung sino yung dapat sambahin. Siyempre, kailan mayroon ka isa sa gawa. Pagkatapos na nalaman mo yung tinatawag na kung sino ang dapat mong sambahin. Kasi yung gawain, doon mo pinapakita yung paniniwala mo doon sa kinilala mo. Katulad nga sa tinatawag na sa lawikain, ang tamang paniniwala na mayroong tamang gawa ay o ang tamang paniniwala na may palapit na tamang gawa ay mayroong kabuluhan. So sa Islam nandito ito eh. Tama ang aming paniniwala sapagkat ang aming kinikilalang Diyos ay nag-iisa lamang siya, walang kapantay, walang nakakita, hindi nagkaanak, hindi pinaanak, hindi pinako, hindi natiko. Ano pa ba? So sa Islam, alhamdulillah, ang katangian ng Diyos ay nandito sa paniniwala namin. So nag-iisip siguro yung mga kababayan namin na talaga yung kanilang paniniwala sa Diyos na pinag-Islam ay talagang iiwanan mula rin ito.
ang gawain na dapat magkaroon din sa isang Muslim, siyempre katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa yurzaquna fiha bighayri hisab. Ang sino man gumawa ng kabutihan, alinsunod dito sa itinuturo ni Allah subhanahu wa ta'ala, utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na itinuro sa atin, iniwanan sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay yung mga kabutihan, mga gawain. Alamin natin na lahat ng gawain, ang mga kabutihan, ang ginagawa natin ay pagsamba, kinabibilangan ng mga salita na mabubuti, lihim man ito o lingid, yung gawain, antad man ito o lingid, ito ay mga pagsamba. At ang pinakamahin ang umatas na ng pagsamba rin ay yung sala. So ang gawain kailangan na marapat yun. Pagkatapos mo makilala kung sino ang Diyos mo na dapat sambahin, gagawa ka ng mga pagsambat. And then inshallah, later on mapapag-aaralan din natin.